Guys, papunta po kami sa Las Arenas. Ito po kayo sa Del Carmen. Pero magra-random interview po tayo sa mga Filipino na nakatambay ngayon tungkol po sa kandidacy ni Pangulong Duterte, kung iboboto ba siya o hindi. Nandito kami ngayon sa labas. Ang oras dito ay mga alas 3 mahigit. Actually, patulog sana ako kasi sabi ko nga kanina sa live ko na hindi ako nakatulog ng maayos. Kasi yung umuwi nga kami 2 o'clock na, tapos kumain pa ako. Humiga ako 4 o'clock. So, kapag nalilipasan ako ng antok, hindi na ako nakakatulog niyan. So babawi sana akong tulog ngayon, pero paano ka makatulog yung matanda kong alaga? Panay tawag, maya tawag, run. Kaya nawala ang anto ko, kaya ito, maglakad na lang kami para mamaya na lang gabi ako matulog. Ngayon, sa paglalakad-lakad guys, tayo random question kung meron tayong makasalubong na mga Filipino na magpapaunlak. Meron tayong kaunting interview. So, uunahin ko na po si Bihot dahil kasama ko dito. Bihot, What? may tanong ako sa iyo. Ano yan? Kung mag-e-election ngayon ng senatorial, yung mga senators, sino iboboto mo? Iboboto mo ba si Duterte? Kasi tatakbo daw si ex-president Duterte ng senador. So, isa ba siya sa mga iboboto mo? Oh, iboto ko si Duterte din. Okay na sa Duterte din. Bakit mo iboboto? Hindi, wala may problema sa Duterte. Kasi man siya magdala sa pagka-presidente. Ayan. So, meron na tayong isa, guys. Yung husband ko ang una kong natanong. At kung mag-election ngayon ng senatorial candidates, iboboto daw niya yung dating Pangulo na si Duterte. So, maghahanap pa tayo doon ng ma-interview. Si Ate Litz. Happy New Year! May interview ako. May tanong ako. Ano yan? Ate Litz, may tanong ako. Manyan. Kung, dito na kay Kuya Nonoy. Kung mag-election ngayon sa senatorial, iboboto mo ba si Duterte? Siyempre. Bakit? Basta. Ayan. Ate Litz, kung mag-election sa senador, iboboto mo ba si Duterte? Bakit? Kung bakit? Taga Davao ka, di ba? Parang yung lahat ng mga adik at saka yung mga pusher, mawawala na Oo, matanggal na oo, nga, kasi bumalik na naman ngayon. Kaya nga, hanggang salita lang. Kaya sayang nga Kaya yung mga sayang. ibang tao, mga balingin. Binoto ko pa naman siya dito. Ako? Oo, ako din. Binoto ko. Pero sa gusto ko talaga, mabutuhan yung ibabalik yung dating. Yeah, yung dati. Tahimik at saka malinis yung ating bansa. Tingnan mo ngayon. Ngayon nagbalikan ulit. Kaya ayan, survey lang. Saan kayo punta? Doon, mga pitbahay. Ay, oo, sige. Kami doon sana kami la, Auntie, pero madaming tao doon. Nandun lahat mga anak. Sabi ko sa Three Kings na lang kami, Auntie, punta. Kasi nag-invite, pero nangatok daw ko yung kapitbahay 2 beses. Naiingayan. Ano yan? Dapat hindi sila mga to kasi yan. Fiesta nga, walang patawad yung kapitbahay nila. Hanggang alas 3 niya, natulog. Diyan sa inyo? Natulog. Walang nangangataw. Mala lang talaga doon sa Algurta. Mala ay yung nila. Suhan niyo doon. Kasi Yeah. mga matanda siguro. Oo, yung sa ilalim nila. At saka sa dami ng mga bata, ang mga anak ni Auntie, mga apo, at talagang magreklamo yung bueno. Dito pa kami magtanong-tanong. Mayroon dalawa. Ewan ko kung magpa-interview ito sila. Happy New Year mga kabayan. Pwede magtanong? Survey lang. Bawal. Ay, kay Kuya Max, may tanong lang. Kung Tatanungin mo ako. Oo. Ako. Ay, hindi. Meron ako. May anak pa ako. Hindi, kung mag-election ng senatorial, ibubuto mo ba si Duterte? Hindi ko boboto dahil dito national leader ako. Bato ako. Okay lang yan. Kasi kanya-kanya naman tayo. How about you? Kung ang mag-election, ibubuto mo ba si Duterte? Oo naman. Ayan. Ayan. Meron pa. How about you, Kuya Manex? Wala akong comment dyan. Kung
mag-eleksyon? Wala. Ikaw? Itatanong ko lang, si Duterte, kakandidato ng senador. Parang. Siyang presidente. Oo, oo. Ay parang ibinababa niya ang kanyang ano. Magduterte ka na Hindi. lang. Pero ibuboto ko yun. Ako si Lenny. Pero wari ko hindi siya kandidato ng senador. Ay, well, lalaban. Ah, sige, sige, Kuya Max, bakit? Oo. Magkakatali sila ni Duterte. Hindi naman ibig sabihin na nag-downgrade siya from president kasi hindi na nga siya pwede mag-president dahil sa edad niya. Hindi na bubuti ang Pilipinas. Panay kurakot sa mga sino ay boto. Kahit sino totoo yan. Pero bilang OFW, kasi tayo yung pinaka the best na lifeline ng Pilipinas dahil sa ating remittance. So malaki ang ambag natin sa ating bansa. So that's why nagkakaroon ako ng survey. So salamat sa inyong mga opinion. Salamat. Tanong ko kung random kasi ito, kung mag-election ngayon, kung sakali lang boboto ka at mag-election, Saan iboboto mo ba si Duterte sa Pilipinas kung mag-election ng senador? Ay, para sa akin, siyempre, oo. Gusto ko siya eh. Bakit? Basta pwerte siya. Pwerte ang kanyang pamamalakad. O sa Las Arenas Tsaka mga marami siyang nagawa. 5 yatang tinanong ko puro Duterte. So walang Maganda ang Yun kanyang lang. pamamalakad. Sobra. Kahit yung anak, gusto ko rin yun. Si Sarah, o kahit sinisiraan, no? Yun lang. So maraming salamat sa contribution. Kay Lenny ako. Okay lang yan, Kuya Max. Ayan. So meron po tayo na interview ng mga mangilan-ngilan at nandito po tayo ngayon sa park kasi ito ay ayan no, pag 3 Kings nagkakaroon sila dito ng mga parang anong tawag sa atin dito? Yung parang hindi, parang piryahan. Ayan, kaya may mga rides dito. So this one is magja-jump lang yung mga bata. Tapos ito naman yung ano bang tawag dito sa ride na to? Yung parang dragon ride. No, hindi ako sure. Pero yan, umiikot yan. Tapos ito yung trip to Jerusalem. Sa mga bata lang to lahat. So, ayan po. Konting survey lang po tayo. At New Year ngayon, nag-iikot-ikot lang tayo. At pinaunlakan tayo ng mga kababayan natin kaya sobrang nakakatuwa naman. So dito ka magbabayad ng ticket para maka-ride ka dito. So ito yung mga bump car. Ayan, bump car. And that's the trip to Jerusalem. So ayan. So, wala na tayong mahagilap na Pilipino. Maghahanap pa rin tayo pero sana swertihin tayong makahagilap pa. Kasi ang mga tao ngayon mga puyat at nasa bahay-bahay lang. Wala na kaming makita. So i-check muna natin. So yun po. So ngayon dito tayo banda. Maghanap tayo dito ng mga Pinoy. Wala na kaming makita. Ayan, wala na kaming makita. So upo muna kami dito. Ayan. Guys, ayan, napakatahimik, parang ghost town. Mga tao, mga tulog. So, nasa labas pa rin kami. Wala na kaming mahagilap na Pilipino. Ibig sabihin, ang mga Pinoy, mga puyat, natutulog. Ang iba, puyat dahil mga hangover. Ang iba, puyat dahil mga nagtrabaho, mga nag-serve sa amo. Katulad namin, nag-serve kami. Kaya inabot kami ng 2 o'clock. So, pero ito po ang situation ngayon dito. Tahimik. Walang gaano rin mga sasakyan na nadaan kasi lahat din kasi ng tindahan pag January 1, sarado. Lahat. Pati mga remittances. Dinaanan namin yung remittance kasi ngayon lang yung chance namin makalabas. Sarado din. Kasi magpa-load sana si Bihot dahil wala rin siya load. Sarado din. So, ayun na nga guys, pauwi na tayo at uulitin ko yan po yung parang peryahan dito. Ayan, napakatahimik. Sarado din ang crunch, tambayan ng mga Pilipino. So, itong ano na to, itong mga rides, nag-start ito nung Christmas yata. Kasi bihira ko dito makapunta. And then, mag-e-end up ito sa 3 Kings, sa 6. Kasi ang mga bata, mahilig maglaro. Yan. Super Rana. Super Rana. Ayan o.
Super Rana. Super Rana is frog. Ayan. Yung green na yan. Super frog. So, here. So, pupunta tayo dun sa prutasan. Bibili kami ng prutas. Pero yan lang yung mga ride so far. Ano lang to? 1, 2. Ito. Na Super Rana. Ayan o. Super Rana. Nandun pa yung pangalan ko, Super Rana. And then we have here Dragon King. This one is Dragon King. Sasakay ka dito tapos iikot ka dyan sa dragon. Dragon King. Nililinis na. Kasi mamaya mag-ooperate na ulit ito. Tapos ito naman yung nagta-jump dito yung mga bata. Gustong-gusto nila to. So, yan lang ka-simple. So, yung mga Pilipinong dinaanan namin kanina, nandun pa rin. Nag-uumpukan pa rin. Yeah. Nandiyan pa rin sila. Hola! So, naglalakad. Happy New Year. Naglalakad. So, dito bibili kami ng prutas. Wala na kami nahagilap ng Filipino. Pero well, let's try kung meron pa. Kung kailan nakapamasyal dito sa downtown, mga sarado naman lahat ang mga tindahan, mga remittance, mga establishment. So, wala po tayong nagawa. Kaya, balik na lang kami at bibili na lang kami prutas. Kasi meron dito nagbukas na ibang lahi. So, turn natin ang... Yan po si Bihot, kumakain ng squash seed. Ayan po. So, tahimik. Pupunta tayo doon. Bibili kami ng prutas. Importante ang prutas sa katawan ng tao kahit hindi tayo nakakain ng mga karne. Basta may healthy na pumasok sa ating katawan tulad ng prutas at gulay. So, that will be fine. Prutasan. Yung malapit na yan. So, bibili kami ng prutas. Napakatahimik. Wow. Hola. Qué bien que estás abierto, ¿no? Sí. Qué bien. Hola. ¿Qué tal? Anda plátano. Bien. Vamos a comprar plátano esto. So we'll buy fruit. Yan. Can you get plastic, Bihot? Ito plastic. So yun po yung mga prutas niya. Oh, ang dami. Ibang lahi dito ang may-ari. Ito guys, paborito ko to. Oh, pinapapa ko tong hilaw. Ayan oh. Masarap, matamis. Saan? Matamis, this one. Saging. Oh, saging, this one. Bili kami ng saging. Dagdagan natin kasi matagal-tagal tayo makapunta. Del Monte man to. No tiene buena pinta. Esta. Sira yata ito. Ha? Ah, si? Sira yan. Pare-pares lang naman. That's so fine. Wag na. O, yan na lang, yan na lang. Sige. That's enough. Wala na. Ito, pears. Ang daming prutas. Mahal yung ano. Ito, this one. Kuha ka nito, be. Kuha ka plastic. So, bibili kami ng mandarin orange. Ang tawag dito sa atin ay kiat-kiat. Kasi 99 cents lang ang kilo. Ayan, oh. 99 cents. Sige, kuha ka ng 1 kilo kasi 99 cents lang. O kahit 2 kilo.
Piliin mo yung maganda yung kulay ng balat. Ngayon guys, namimili kami ng prutas. Si Bihot ang pinapili ko. Paborito niya to eh. Off muna. So ayun na nga guys, pauwi na kami. Pero ako na lang mag-isa. Humiwalay si Bihot sa akin kasi naghanap siya ng maiihian. Kasi dito sa Espanya, mahirap dito ang CR. Walang public toilet. Kaya maraming salamat guys at sana panoorin itong video na to na random interview natin sa ating mga kababayan na nakita ko sa labas. So thank you for watching. Bye for now. Thanks.